Alright, here we go again. Welcome back dito sa ating channel. At meron naman po tayong panibagong video para sa ating ikalabing-pitong araw ng ating Inktober 2023. Alright, so ang tema natin sa araw na to ay Demon. So kabaliktaran ng last day ng ating tema is about angel naman yon. So kabaliktaran ng demon ng angel. So demon ang tema natin ngayon. So siyempre ano yung gagawin nating karakter is isang demon. Ayan, demon character. All right. So sabi nga ng mga ilang reliyoso na ang mga demon ay ano din sila, mga angels din sila, na mga forbidden angel, mga tinakwil na mga anghel sa langit, sabi nga nila. Well, anyway, so sa mga artist na katulad ko na mahilig din gumawa ng mga character designs, mostly sa mga ginagawang mga demonic character is pinaghahalo yung dalawang isang hayop at isang tao. So parang ganun. So parang humanoid ang dating. So minsan kagaya ng ginawa natin ngayon ay parang isang tamaraw. So may sungay ng tamaraw, and then nilagyan natin ng katawan ng isang tao na parang nilagyan natin ng kwintas din na parang Kung Fu master or something like that, and then yung kanyang bibig ay parang ahas. So triple yung karakter na pinaghalo natin dito. So demonic yung kanyang pormahan, siyempre nakakatakot. Alright, so pagkatapos nating makapag-sketch ay kailangan nating linisin ng art gum para hindi masyadong madikit yung ating sketch na graphite na ginamit natin. So sa ginamit nating sketching ay 2B pa rin. Okay, so dito sa character natin, kagaya ng sinabi ko last challenge natin na pwede rin gamitin itong brush pen for artwork, lalong lalo na kung mas maraming feeling ilalagay natin. Pero dito gusto nating subukan kung paano natin na i-maximize yung paggamit natin ng brush pen, no? So brush pen yung may lid na parang ang lid niya or tip ay parang brush na maliit. Alright, so masyadong maingat yung ating paghagod ng mga stroke sapagkat kapag idididiin natin ay lumalaki. So meron siyang pin pressure. So kung ididiin natin siya, mas malaki yung magiging resulta ng ating stroke. Kapag hindi naman masyado, kunting angat lang ng pin natin, ay hindi masyado siyang didikit. So magkakaroon siya ng maliit na lines at parang dynamic yung kanyang mga stroke. Lalaki, liliit. So mas maganda yung nagiging effect ng ating line art kapag ganun yung nagiging resulta. So hindi katulad ng 0.08 or 5 ay static lang yung kanyang stroke. So kung 0.5, 0.5 lahat. So kaya gumagamit tayo ng iba-ibang pins upang magkaroon tayo ng iba't ibang klaseng mga line. May makapal, may manipis. Dito sa ating brush pin ay isang brush pin lang gagamitin natin, and then makakagawa na tayo ng maraming klase ng strokes na may manipis, makapal, patulis. So mas madali din siyang pang-fill ng mga dark spots. Alright, so pwede nyo subukan yung brush pen na to. Mas maganda siyang gamitin sa pag-inking, dynamic yung mga lines. Alright, so ayan, nagawa natin yung mukha ng ating demon. Ayan, medyo nakakatakot nga. Ayan, ang haba pa ng kanyang dila. Alright. Ewan ko ba kung bakit sa aming mga artist, mostly napapansin ko, ay mas madaling mag-inking or mag-drawing ng mga demonic character. So, siguro nga dahil hindi naman masyadong perfecto yung kanilang mga mukha or yung kanilang mga katawan na hindi naman kailangan masyadong perfecto. Most of them are deformed para magkaroon lang siya ng medyo nakakatakot na charisma. Yung baga, talagang demonic yung kanyang dating. So sa mga anghel, kung gagawa tayo, dapat medyo yung mga mukha nila ay magaganda, gwapo,
at kalmado. Baga mababait. Pero ganitong mga mukha, ewan ko lang kung mababait ang ganitong klaseng mukha. Pero sa totoong buhay, hindi naman ganun ano. Hindi naman nasa mukha yung basihan kung ang isang tao ay isang masama or mabuti. Alright, so sa mga karakter, ng mga illustration, ng mga artist, mostly yung mga nakatakot na mukha, yun yung mga medyo salbahe yung dating. Demonic na. Alright, so dito, yung sungay na, yung ginagawa natin, sungay ng tamaraw na pabaliktad. Maraming sungay kapag gumagawa tayo ng mga demonic character. Maraming sungay na pwede nating gawing design. Merong patulis. Maraming mga variation na pwede nating gawin. So, nasa sayo na yun kung anong klase ng demon yung gusto mong i-portray o i-illustrate. Yan. So, napakadali lang, ano? So, pwede nyo subukan to na brush pen. Mas madali kang makakapagawa ng mga dynamic strokes. Mas marami kang magagawang mga iba't ibang klaseng shades gamit ang ating brush pen. Alright, nabili lang natin to ng mura. Nasa 100 plus lang yata to sa 180 sa nabili ko to sa Art Bar. Pati yung mga iba kong micro pens. So, hindi ako bumili ng set sapagkat mas mahal yung set eh. So, hindi naman natin lahat magagamit yon. So, bumili lang tayo ng mga madalas nating magagamit na mga point o mga lead ng ating micro pen. So, pwede naman kayong gumamit ng ibang klaseng pen sa mga ganitong art challenge. Pwede rin. As long as black and white, pwede rin. Pwede ka rin gumamit ng mga ballpen na may kulay. Kung gusto mo, pwede isang kulay. Maraming malalupit na mga artist na ballpen yung ginagamit. Alright. So, once again, maraming salamat sa mga bago nating subscriber at din sa mga patuloy na nanonood ng ating mga videos. Hopefully, sana magpatuloy lang yung pagsuporta nyo sa ating small channel para lumaki naman yung ating channel. Nagawa pa tayo ng mga ibang mga illustration. Hindi lang brush pen or pen and ink. Meron din tayong gagawin mga watercolor sa next time. And then meron din tayong mga digital na pwedeng gawin. Then, kung ano yung maisipan natin, pwede nating i-share and then ipakita sa mga subscriber natin yung mga iba't ibang illustration na pwede nating gawin. And then pwede rin nating may share sa mga kapwa nating artist na nag-aaral pa lang o nagsisimula pa lang sa pag-drawing. Pwede nilang maging guide yung mga ginagawa natin dito sa ating mga illustration sa ating channel. I hope na sana makakatulong yung ating mga gagawing mga video sa mga kapwa nating mga artist. Alright, so tapos na yung ating character sa ating unang space ng line art, and then nilagyan na natin ng background na parang mga rocks or bundok na mga bato-bato. So, imagine natin na parang nasa impyerno yung ating character. Then, gumamit na tayo ng 0.02 for final rendering ng ating character. Ito na rin yung gagamitin nating mga pang shades and shadows ng ating character. Alright, so mostly talaga yung ginagamit nating pin, itong 0.02 na lead. Okay, mas maganda talaga siyang gamitin pang shades and shadow. Then yung gagamitin natin ulit is hatching ang cross hatching. Mas mabilis nating matatapos kung yun yung gagawin nating style. Kung gagamit tayo ng stippling or pointillism, ay napakatagal po yung gawin. So mapapansin nyo may mga drawing po, mga illustration na parang mga dots or mga points na marami or mga maliliit na mga lines na putol-putol, stippling po yun. And then, yun, matagal po ganung klase ng style. Alright. So, yung top tema natin ay Demon for the Day. Maraming salamat sa mga nanood ng ating video ngayon at sana patuloy kayong sumuporta. Welcome ulit sa ating mga bagong subscriber. And then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ay paki-hit na po ng subscribe button. At meron po tayong like, pa-react na rin po. Pwede nyo i-share din po. And then, paki-hit na rin ng bell icon upang ma-notify po kayo sa susunod pa nating mga videos. I hope nagustuhan nyo yung ating illustration for today. See you in the next challenge.